Patuloy na umiinit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang umuusad ang paglilitis. Kaya't kumuha tayo ngayon ng pananaw ng eksperto sa katauhan ng dating congressman at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon, Attorney Barry. Welcome. Magandang hapon, Miss Maan. First time tayo nagkakita sa studio na to, live. Makasaysayan din dahil first time dito sa PRTV studio ni Attorney Barry. So, Your Honor, kasi yan yung yan yung mga naririnig mo kahapon, objection. Oo nga Ikaw ba si Boy Objection? Hindi, ako si Boy Tuloy lang ang trial dapat. Yan, ay nagsimula na nga yung evidentiary phase ng impeachment trial kahapon. Anong assessment nyo so far? Well, wala namang surprises sa unang araw na magpresenta ng ebidensya. Obviously, dahil nga Article 4 ito yung patungkol dun sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at kanyang asawa at kay dating Speaker Martin Romualdez. Hindi katakataka na ang uunahin ng presentation ng prosecution ay yung mismong video kung saan ginawa niya itong pagbabantang ito. At hindi rin katakataka na ang magiging objective ng depensa ay harangan yung presentation ng video na ito. Pero sa totoo lang, walang bago dito eh. In fact, yun yung aking pinagtataka doon sa naging approach ng defense. Mukhang si Attorney CJ Narbasa, ang reputation na nga, boy objection. May mga nakikita nga ako, mukhang bayad daw sa paper objection dahil sa dami ng kanyang... Kailangan makarami. Marami. Pero ako ang hindi ko maintindihan, ba't niya kailangan gawin yon given na, sa totoo lang, yung video na yan, hindi naman bago yan Napanood na yan ng milyon-milyong Pilipino over the last year and a half. Hindi na nakakagulat. Hindi na nakakagulat. So ako, na-achieve ng prosecution yung kanyang objective na ma-play yung 2 minutes na portion itong video na ito, na pa-authenticate nila, na kailangan for purposes of yung trial. So kahit na hindi surprising yung daloy nung kahapon, yung objective ng prosecution sa tingin ko ay na-meet. So wala pa tayo sa exciting part. Wala pa, malayo pa. Malayo pa. Pero ang sinasabi kasi nila, yung pag-o-object, yung gustong harangan, yung bawat pagpresenta ng ebidensya, maging ng testigo, di ba, pinapa-exclude nila, bad optics for the defense. Kasi parang, ba't hindi mo na lang ituloy muna? Ako, tingin ko, ang pinagmumulan nun ay yung meron pang misunderstanding na sa tingin ng maraming abogado, at hindi mo masisisi dahil ang abogado, lalo na yung mga litigation lawyers, siyempre, meron ka ng nakagawian na daloy ng isang courtroom proceeding. Pero ang kailangan kasi nilang tumatak sa kanilang isip, ganito kaaga ay, hindi ito ordinaryong courtroom proceeding. Ito ay public na trial. Ang magiging resulta ay hindi lang nakaangkla doon sa ano yung technical na ebidensya na tatanggapin ng impeachment court, kundi sa papaano ito tatanggapin ng mga nanonood ng mga Pilipino. Trial by publicity, kung tutuusin. At babalikan natin ang kakanasan natin sa dalawang nakaraang impeachment trial, yung kay dating Chief Justice Corona at yung kay dating Pangulong Erap Estrada. Naging napakalaki ng epekto nung perception ng mga nanonood ng mga Pilipino dito. So, tama ka, Ms. Maan, yung patuloy na objection, maaaring epektibong tactic yan sa isang normal courtroom trial. Pero ang dating dito, parang ang gusto mong pigilan ang paglabas ng katotohanan. At ayaw mong maipalabas itong buong kwento na sinisikap ilabas ng prosecution. Parang meron kang gustong itago. At para sa akin, negative yun. At pangalawa, gaya na sinabi ko kanina, anong purpose ng objection? Napanood na naman yan Sabihin, kahit na lumabas yan, hindi na naman ganun kalaki ang setback para sa inyo. In fact, dapat nga, in-expect na nyo na mailalabas yan at binubuo na nyo yung inyong depensa given yung ganung almost inevitability na haharapin dapat nila. So dapat mag-regroup ang defense. Tingin ko, Sa dapat. kanilang tactic. Speaking of optics, ay biglang sumulpot, di ba kahapon si VP Sara sa Senate, hindi para dumalo, kundi para i-meeting yung kanyang At para defense magbigay team. ng,
press statement. Yes, yung isang kanyang one-liner. Literal na press statement. I will be blooded but unbowed. Yun. So, anong tingin mo sa pagsulpot na yun ni VP Sara? Nung una ko nabalitaan na nandun siya, pero lumabas na yung balita nga na wala naman daw balak mismong dumalo doon sa trial. Ang naisip ko, mukhang na-pressure eh. Kasi ang dami ng mga humihirit na kung talagang buo ang iyong loob, na wala kang kasalanan dito, na ito ay politically motivated, walang batayan, bakit ayaw mong harapin ng diretso? So tingin ko, ang purpose nila doon ay kahit paano ipakita na siya ay nagpunta sa Senado, pero kung kasi yung lawyers ni VP Sara, hindi lang naman based on mismo kliyente nila, pero based on experience sa impeachment natin. Hindi rin ako maging komportable na dumalo siya mismo dun sa impeachment trial at lalo naman na magsalita siya sa impeachment trial. Yes. Masyado pang maaga para dun eh. At baka mamaya may masabi pa na magamit pa laban sa kanya. Tingin ko, madami pa naman nakakaalala sa kanila. So nag-iingat lang. Oo, nag-iingat. Pero yun nga eh, kung magpe-press con ka na rin lang, sana medyo mas pinalaman na naman ng konti. Ang nangyari, parang nag-deliver lang siya ng isang linya na mukhang na-memorize pa eh. Kasi nung nabasa ko, parang feeling, nung una ko nakita, nung nabasa ko lang yung article, ang tapang Tapang ang sinabi niya. Pero nung napanood ko yung mismong video, parang hindi, iba yung delivery niya eh. Parang medyo nag-hesitate pa siya nung una eh. Parang meron siyang inaalala eh. So ako, hindi ganun ka-effective yung puntong yun. Pero kung check attendance lang na para lang masabing hindi ako umiwas, edi I suppose mission accomplished. Pero may mas malalim ba yung psychological implication in the sense that andito yung presence ko? May message siyang gustong sabihin na sa kaalyado? Sa kalaban siguro? Or dating kaalyado? Mas matapang, mas malinaw sana yung mensaheng yun kung nagpunta man lang siya. I mean, hindi naman siya kailangan magsalita eh. Pero kung dumalo siya doon, naupo siya doon, ni-recognize siya nung presiding officer na present siya, pero hindi siya magkasalita, mauupo lang siya doon, makikinig sa proceedings, mas merong impact yon sa tingin ko kung ang ideya ay establishing yung presence. Di paalala sa lahat na Andito ako, vice presidente pa rin ako, at tinitindigan ko pa rin ang aking mandato. Pero yung pupunta ka doon para meeting daw sa mga abogado niya, tapos medyo sobrang iksing press conference, tingin ko hindi masyadong naabot yung kanilang intensyon na ipakita yung lakas at tapang. Medyo kulang ng konti. Talagang check attendance lang. Pero kung ang habol talaga ay mapagtibay niya yung kanyang posisyon bilang isang vice presidente na handang humarap sa anumang ibabato sa kanya, medyo kinapos yata yung kahapon sa tingin ko. Ito raw, hindi po ba ginaya lang ni VP Sara ang kanyang pahayag sa bloodbath mula kay William Ernst Henley? Invictus. Oo. Mukha nga eh. Kaya nga, sabi ko sa'yo, Miss Man, mukhang prepared yung linya na yun eh. At ang natawa pa ako dito, hindi man lang nag-prepare ng isang buong statement eh. Nabasahin niya, di ba? Pero ito, isang linya lang at parang yun na. Kaya hindi katakataka na madaming inaaning batikos kagad yung kanyang paghirit ng bloodbath. Ang isang medyo natawa ako paano makaka-bloodbath kung hindi ka naman umaharap? Hindi, tsaka sabi nga ni Congressman Terry Redon ng Bicol Sara Party List. Kasama rin, di ba, sa panel. Ang sabi niya, bloodbath? Pero may proxy ka. Yung mga abogado. Bakit hindi head-on? Sa totoo lang naman kasi, hindi naman siya required. Sa ilalim ng ating konstitusyon, wala namang requirement. Pero yun nga eh. Pero hinihirit yan. Yun nga eh. Kung gagawin mo na rin lang, ibig sabihin, pupunta ka talaga doon para pakita na handa akong harapin to. Duluhin mo na. Magpunta ka na mismo doon sa trial. Pero hindi ko alam kung ano yung kanilang naisip. Baka naman ang mga abogado niya ay lubusan nag-iingat at pinayuhan siya na sa puntong ito baka reserba na lang natin yung aktual na pagharap. Kahapon din ay sumaklolo sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte kasi kini-question nga yung legality nung pag-upo bilang presiding officer ni Senator Francis Escudero. Tama. Na kumbaga siya yung magiging impeachment manager. And then ay gustong ipatigil habang tinitingnan o wala pang desisyon. So anong tingin mo doon?
Ako, ito ang classic definition ng political question. Malinaw na malinaw yung ating konstitusyon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, na the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na patakbuhin ang pagliliti sa impeachment. At kasama na dito yung kung anong mga patakaran ang susundin, kung ano yung prosesong gagawin. Binibigayan ng konstitusyon solely sa kapangyarihan ng Senado. So sa tingin ko, hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa piniling paraan ng Senado kung paano i-conduct ng isang impeachment. Pero hindi na rin katakataka dahil mula na mukhang every aspect naman yata nitong impeachment, dinala nila sa Korte Suprema. Nandun pa lang tayo sa House of Representatives na pinag-uusapan pa lang yung kung sapat o hindi yung mga complaints laban kay VP Sara Duterte, kinwestiyon na nila. So hindi naman katakataka na ngayon nandito na naman tayo sa mismong trial, susubukan nilang gawin yan. Pero tingin ko tulad nung ginawa ng Korte Suprema doon sa previous na ni-raise sa House, malamang sa malamang hindi na rin sila makikialam sa puntong ito at hahayaan nilang ang Senado ay gawin ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Okay, kahapon ba napansin mo yung mga senator judges natin? Ilan sa tingin mo yung sinasabing baka nag-assist sa defense ni VP Sara? Medyo mahirap naman sabihin nag-assist. Nag-assist. Pero sa tingin ko, yung initial na pagkiling Ayun. ng mga senator judges ay medyo lumutang na ng konti doon. Ang matingkad para sa akin, si Senator Pia Cayetano, na kinwestiyon yung line of questioning na sinimulan ni Senator Risa Hontiveros at para sinasabi niya na halos nagbibigay na daw ng closing statement yung testigo. Pero kasi, ayan uulitin ko, maaga pa to maaga pang punto. At dahil hindi naman to striktong courtroom proceeding na parang ginagawa sa isang ordinaryong courtroom trial, yung mga ganong klase mga statements, tingin ko papalagpasin naman. At tingin ko tama nga yung naging direksyon ng ruling ni Senator Chis Escudero na sa ngayon, hinahayaan lang niyang magpatuloy itong mga statements na ito in the interest na yung trial ay tuloy lang dumaloy. Kasi nga, tama siya. Maaga pa to. Di ba? Yung mga bagay na yan, pwede pang balikan sa tamang panahon. Ang interest ng lahat ngayon ay makita ang ebidensya at maging smooth yung simula ng impeachment trial. Alright, marami pa tayong pag-uusapan, Attorney Barry. Sit back and relax. Ayan.